umaga sa bawat isa. Salamat sa Panginoon at hindi na tayo magtagalpa dito po sa aklat po ng Juan. Sabi dito sa aklat po ng Juan, Kabanata 6. John chapter 6, verse 48 hanggang 57. So medyo mahaba lamang po. Sabi dito ay, ako ang tinapay ng kabuhayan. Nagsikain ang inyong mga magulang ng mana sa ilang at sila'y nangamatay. Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit upang ang taong makakain ay huwag mamatay. Ako ang tinapay ng buhay, ang Panginoong Jesucristo to, na bumabang galing sa langit. At kung sino man ang kumain ng tinapay na ito, ay siya'y mabubuhay magpakailanman. Oo, at ang tinapay na sa aking ibibigay ay aking laman at sa ikabubuhay ng sanlibutan. 52. Excuse me. At ang Hudyo ay nagtalo-talo na nagsabi, paanong maipapakain sa atin ang taong kanyang laman? Natural lang kanilang pagkakaunawa. 53. At sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ng inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. At ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. At ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. Kung paanong sinugo ako ng amang buhay, ay ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din naman ang kumakain sa akin, siya na may mabubuhay dahil sa akin. Napakaganda ng scripture. Nawa, buksan agad ng Panginoon ng inyong isipan kung bakit kailangan natin mag-take ng komunyon, mga kapatid. Ito pa po sa aklat po ng unang Korinto. Amen. Chapter 11, verse 24. Sabi dito, at nang siya'y 23, sabi niya dito, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang ibibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Yesus, nang gabing siya'y ipagkanulo, ay tumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. At gayon din naman ay hinawakan niya ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-alala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay at inumin ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na hindi nararapat ay mga kasala sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Datapwat, siyasatin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom ng saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito ay marami sa inyong mahihina, mga masasakitin, at hindi kakauntian ang tutulog. Datapwat, kung ating kilalanin ang ating sarili, ay hindi tayo hahatulan. Ang Diyos ang patuloy na magpala sa kanyang mga salita. Manalangin tayo at yumuko sa ating mga puso. Dakilang Diyos na may-ari sa aming buhay, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Jose at aming Diyos. Lord, maraming salamat muli sa umagang ito, Panginoon, na binigay mo po sa amin isang maalawan na araw. Pribilehiyo, Panginoon, na makadako, Lord, sa bahay dalanginan. Salamat sa biyaya mo na nagdala sa amin dito at ang mga puso namin, Lord, ay nagagalak, nag-i-expect, Lord, sa umagang ito na ikaw ay makapangusap at pakanin mo, Lord, ang aming mga uhaw na kaluluwa. Nang tinapay at ang inumin ng iyong laman at ng iyong dugo, Panginoon, nang siyang magbigay ng buhay sa amin, Panginoon. Pagkat labas sa iyo, Panginoon, ay wala po kami buhay, Ama. Kaya amin, Lord,
sinasabi, Lord, sa umagang ito na kami, Panginoon, ay nagpapasalamat, Lord, sa bagay na binigay mo sa amin, sa mga simbolong ito. Pagkat, Lord, nais namin, Lord, na ang buhay na ito ay maging karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Lord, kung meron mang, Panginoon, sa aming puso na hindi po karapat-dapat, ngayon pa lamang, Panginoon, ay tulungan mo kaming aming siyasatin ng aming buhay, ang aming puso, ang aming isip. Nang sa ganon ay may handa kami, Panginoon, mula sa pangangaral na ito hanggang, Lord, sa pagtupad, Lord, ng iniwan mo sa aming ordinansa, ang paghugas ng pad, Panginoon, at komunyon. Wala kaming ibang hangad, Panginoon, kundi kami mga tuto, Panginoon, sa iyong mga salita. Kaya buksan mo, Lord, ang aming mga isip, ang aming puso, ang aming mga mata, upang makita ka namin, Lord, sa aming kalagitnaan na naglilingkod, nagmi-minister, Panginoon. At bigyan mo kami, Lord, ng isang matibay, Panginoon, na pananampalataya sa umagang ito, Panginoon. Na matapos ang lahat ng ito'y higit kaming napagtibay, Lord, napalakas, at nalaman namin, Panginoon, ang buong katotohanan sa iyong mga salita. Muli, Lord, nag-expect kami, Panginoon, sa iyong pagkilos at sa iyong paghipo sa aming puso. Alisin mo ang bawat alalahanin, kuberan mo kami sa iyong banal na dugo. Alisin mo mga spirito sa paligid, Lord, na nanggagambala, Panginoon. At bayaan mo kami, Lord, na makapanambahan, Panginoon, ng matiwasay at maayos sa umagang ito. Lubos kaming umaasa ng iyong santong spirito ay bababa upang aming mga puso, Panginoon, ay, Lord, liliman, Panginoon, at aming maramdaman ang presensya mo, Lord, sa umagang ito. Ganda mo ang bawat isa, maging mga kapatiran na papunta pa lang rito, Lord. Ikaw po ang siya nakaalam, Lord, sa puso ng bawat isa. Muli, Lord, kinukomit namin ang lahat ng bagay sa iyo. Ikaw po ang umabot, Panginoon, sa iyong mga anak. At ikaw, Lord, ang tunay na nakakaalam, Panginoon, sa kanilang mga pangailangan. May you bless them, Lord, sa natural at spiritual sa umagang ito. Kinukomit namin ang lahat ng bagay sa iyong dakilat matamis na pangalan, aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Lord, ay malaya ng makaupo, mga kapatid. Amen and amen. Salamat sa Panginoon. Jesus, amen. Mamaya, mga kapatid, after ng ating service, after lunch, yung ating audit, pinapaalala ko lamang, tapos hintayin lang natin makarating yung ating kapatid, Brother Charles, then saka tayo magpuproceed sa feet washing, at saka dun sa komunyon. So, maninibago kayo, mga kapatid, dahil uunahin natin ang feet washing bago ang komunyon. Pero ituturo ko rin yan dito, mga kapatid, bakit kailangang mauna ang paghuhugas ng kamay, amen, bago ang pagpartake ng bread. Dahil nakasanayan yan, mga kapatid, kahit sa denomination na actually sa iba nga, inalis na nila yung feet washing, communion na lang. Pero sabi doon ay tatlong bagay ang iniwan sa atin ng Panginoon. Yan yung baptism, feet washing, tsaka po yung komunyon. Amen. So, Pastor, so mali ba tayo na dati ang komunyon natin, una ang komunyon bago ang feet washing? Hindi rin naman. Kasi bawat church ay merong sovereignty. Ibig sabihin, sovereignty. Meron silang, ang bawat church ay may sukat ng kapangyarihan na magpasya kung alin ang unahin doon. Kasi may mga quotes din naman ng prophet na nauna ang feet washing bago ang communion. Meron din naman communion bago feet washing. So, depende yan. Pero kung susundin natin by scripture at by custom, ibig sabihin ng custom, yung tradition talaga, mga kapatid, ay nauuna po ang feet washing. So, kailangan talaga makita sa scripture at mapatunayan na yun po ang nauuna. Amen. So, niyanais lang natin dito, mga kapatid, na maging scriptural tayo sa pagganap ng mga ordinances. Hindi sa pagiging legalista, pero gusto natin by scripture ay maganap natin kung ano ang itinuro ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. So, mamaya ay ipapakita ko yan. Pangalawa, siguro isingit ko lang yung announcement, yung ating pong camp. Amen. Saturday, kahapon ay nag-ocular yung ating mga minamahal na pastor, mga kasama ko, mga kapatid. At nagpunta sila sa Piniel dahil nga nire-request ng ilan sa atin doon na nawa doon tayo makapag-camp. Amen. Ng April 17 to 19, kung ako nagkamali. So, yung mga details mamaya, alamin ko, at pag-usapan natin kung ilan yung talagang sure na makasama. Bagamat, syempre, paggagawain, ina-expect natin lahat makadalo, mga kapatid. Dahil hindi rin tayo uupa
ng hall doon sa pinakababa. Kasi alam natin, yung mga medyo may kaedada na sa atin, hirap na mag akyat-akyat. So yung bandang taas, yung pag-akyat nyo doon sa taas, may hall doon. So kung 250 lang naman tayo, ay aabot tayo mga kapatid, ay kakasya tayo po doon. So dalangin ko na ang Panginoon ang patuloy na mag-provide sa pangailangan natin dyan, at patuloy na maging pagpapala yung ating gawain. So loobin ng Panginoon ay makasama tayo, dahil lagi naman gusto natin yung kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Amen. So samahan niyo ako sa panalangin dyan, at mamaya pag-uusapan po natin. So sa umagang ito, nais kong mangusap, mga kapatid, patungkol sa order ng feet washing and communion, mga kapatid. So talagang maninibago tayo dito, dahil uunahin natin yan, feet washing, sabi ko kanina. So kailangan babakapan din ng scripture na talagang yan ang nauna, mga kapatid. At ang scripture, mga kapatid, kung matatandaan ninyo, may mga pagkakataon sa scripture na kapag ka nagsasalaysay yung book ng Matthew, Mark, Luke, and John, ay yung, for example, yung isang book, yung Mark, ay hindi po sunod-sunod yun, mga kapatid, yung kanilang pagkakwento. For example, mga kapatid, magkukot ako ng scripture, mga kapatid, kung maalala ninyo yung testing ng ating Panginoon. Amen. Doon po sa 40 days ng fasting niya, di ba merong 3 temptations sa kanya doon? Amen. Pag binasa niyo yung Matthew chapter 4, verse 4 pababa, di ba, ang unang temptation doon, mga kapatid, ay nagutom siya. Sabi doon ay yung bato ay gawin mong tinapay. Ang sabi ng ating Panginoon ay ang tao ay hindi lamang mabuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Panginoon. Tapos tinukso siya uli, mga kapatid. Sabi doon ay, hindi ba't ikaw ay ipinagtalaga ng mga anghel, magpasubsob ka nga dahil ikaw ay iingatan. Sabi ng Panginoon din ay, do not tempt the Lord thy God. Tapos sa pangatlo, mga kapatid, ay inilagay siya doon sa pinakamataas, mga kapatid, na dako, na sabi nung Diablo, mga kapatid, ay sambahin mo lamang ako, ay ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito. Pero sumagot ang ating Panginoon nang sabi niya, thou shalt worship the Lord thy God and Him only. Siya lang ang pakasambahin mo. So una, yung ang tao hindi mabuhay sa tinapay, huwag mong tuksoy ng Panginoon, at sa Diyos ka lamang sasambahin, yung sa Matthew. Pero pag binasa mo yung Mark chapter 4, mga kapatid, ang order niyan, sabi doon ay ang tao hindi mabuhay sa tinapay lamang, tapos ay sa Diyos ka lamang sasamba, tapos yung pangatlo, mga kapatid, ay huwag mong tuksuhin ang Panginoon. So makikita natin talaga na reference natin ang scripture, amen, ay kailangan talaga, mga kapatid, ng isang taong nagbabasa ay merong pahid ng Espiritu Santo upang lubos niyang maunawaan ano ba ang una sa dalawang ito. So makikita natin dun sa mga accounts ng book na hindi talaga ito pare-pareho. Kahit yung book of Genesis, mga kapatid, chapter 8, yung sa flood, pagka binasa mo yung, kung di ako nagkamali, chapter 8, verse 6 or 4, ang tinuro doon, 7th month na. Pagdating doon sa baba, 4 months after. So, syempre, pinapakita yung future, tapos bumabalik sa present. So, ganun ang paglalahad ng Biblia, mga kapatid. Book of Exodus, ang sabi doon ay nagpaulan ng ating Panginoon, tapos pagdating doon sa ibaba ng Exodus 16, sabi doon ay 40 taon na nagpaikot-ikot sa ilang yung mga Israelita, at nang sila'y makapasok doon sa border ng Jordan, ay hindi na nagpaulan ng mana. So, Exodus pa lang yun, pero bakit yung dulo na ang kinuwento? So, ganun, mga kapatid, ang pamamaraan ng Scripture. So, sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid, ay inaral natin yung 4 na books, yung Matthew, Mark, Luke, and John. Tapos yung Corinthians, mga kapatid, chapter 11, verse 25 hanggang pababa, patungkol dun sa communion, upang makuha natin, mga kapatid, yung pong pagkakasunod-sunod, mga kapatid, talaga nang nangyari doon sa ating Panginoong Jesucristo. So, unang-una, mga kapatid, bakit ko binubuksan yung mga ibang aklat? Dahil malinaw naman, mga kapatid, ang sinasabi ng scripture, mga kapatid, na sa Deuteronomy chapter 19 verse 15, diba? Mag-note na lang tayo, mga kapatid. Sabi doon, isang saksi ay huwag titindig laban sa kanino man, sa anumang kasamaan o sa anumang kasalanan kanyang pinagkasalahan. Sa bibig ng 2 saksi o sa bibig ng 3 saksi ay pagtitibayin ang usap.
So, kaya kumukuha ko ng iba pang scripture dahil malinaw ang sinasabi ng scripture na in the mouth of 3 witness and shall the matter be established. 2 or 3 witness. So, hanap ka ng scripture para pagtibayin yung isang pong tinatayuan mong paniniwala. Matthew 18, chapter 16, sabi doon, datapwat kung hindi kanya pakinggan, ito yung patungkol naman doon sa pagre-reconcile ng isang believer, na sabi, kung hindi kanya pakinggan, ay magsama ka pa ng isa o dalawa, upang sa bibig ng 2 saksi o sa 3 ay mapagtibay ang bawat isa. So, 2 or 3, mga kapatid, ay sapat yan mga kapatid para mapagtibay ang isang bagay. John chapter 8, verse 17, sabi nga dito, oo, ang inyong kautusan ay nasusulat na ang patotoo ng 2 tao ay totoo. Amen. So, laging 2 or 3, mga kapatid, para ma-establish po ang isang bagay, mga kapatid. So, unang-una, amen, sa Matthew chapter 26, verse 17, mga kapatid, ito po, mga kapatid, yung pong panahon na sila ay naghahanda, mga kapatid, para po dun sa Passover. So, yan yung una. So, unang-una, mga kapatid, naghanda muna sila, mga kapatid, para sa Passover. Sabi doon, now the first day of the feast of the leavened bread, the disciples came to Jesus, saying unto him, where wilt thou that we prepare for thee eat the Passover? So, yun yung una, mga kapatid. Pangalawa, mga kapatid, ang sabi doon ay si Jesus, mga kapatid, pag binaybay pa natin yung scripture, ay umupong kasama, mga kapatid, nung 12 disciples. So, pag sinabing 12 disciples, kasama pa si Judas. So, Pastor, nakapag-communion ba si Judas? Mga kapatid, so yun yung tanong doon eh. So, pag binasa mo yung Matthew 26:20, pag binaybay mo lang, now, when the even has come, yung even, mga kapatid, ay halos katumbasin, mga kapatid, ng supper. Diba? Na he sat down with 12. So, 12 disciples kompleto, mga kapatid. Kaya nga, isipin mo, paano yun, Pastor? Kung talagang nauna ang communion bago feet washing, ibig sabihin ba si Judas nakapag-communion din? So, meron siyang bahagi sa ating Panginoon. Pero alam natin, by revelation, mga kapatid, hindi po nakapag-communion si Judas, mga kapatid. So, una, Passover. Pangalawa, umupo ang ating Panginoon dun sa 12 disciples. Pangatlo, mga kapatid, may kita natin yan sa isulat niyo na lang, mga kapatid, o marahil after nito bibigyan ko kayo ng kopya next Sunday. Sabi doon ay Jesus desired to eat the Passover before supper. So nagnanais ang Panginoon na kumain, mga kapatid, na ang sabi doon ay with desire, I have desired to eat this Passover with you before I suffer. Ang sinasabi niya ay kakain akong kasama ninyo doon sa Passover lamb, mga kapatid, bago siya magbata, mga kapatid, doon po sa Calvary. For I say unto you, I will no more eat thereof until it be fulfilled the kingdom of God. So, kailangan may ma-fulfill na scripture. So, una, naghanda, umupo siya kasama ng disciple. Pangatlo, nagnais siyang kumain, mga kapatid, doon sa Passover. Kasi pagka-communion, mga kapatid, ang unang tipo niyan, yung pong nandun sa Egypt, na bago sila lumabas, mga kapatid, di ba, yung huling salot, yung angel of death, napapatayin yung mga unang panganay, mga kapatid, ay kailangan nasa loob sila ng tahanan na meron pong lintel, mga kapatid, meron pong dugo, at sila ay kakain nung kordero, mga kapatid, na kinatay, at mabilis na itong kakainin. Yun ang unang tipo ng komunyon, mga kapatid, sa Old Testament. So, pang-apat, mga kapatid, sabi doon, the disciples tried over who is greatest. So, ito, mga kapatid, nung kakain ng ating Panginoon doon sa Passover, may kita natin yan sa Luke 22. Luke 22:24 to 30, mga kapatid, nang sabi doon ay, nung kakain ng ating Panginoon, biglang nagtanong yung mga disciples, mga kapatid, na sabi ay, sino mo kaya sa amin yung mga magiging dakila? Diba? May scripture yan, nagtalo sila dyan, mga kapatid, bago po ito. Nang sabi doon, pag binasa natin yung Luke 22, mga kapatid, basahin natin. Sabi doon, and there was also a strife among them which of them should be accounted the greatest. Kasi ang tao, mga kapatid, gusto maging dakila sa tao o sa Panginoon. Siyempre, gusto nila siguro ay umupong kasama ng ating Panginoon dun po sa throne, mga kapatid. Pero sabi doon ay, he said unto them, the kings of Gentiles lordship over them, and they exercise authority over their called benefactor. Basahin natin sa Tagalog, mga kapatid. Magpa-foundation lang ako ng kaunti para bago ako mag-quote, mga kapatid, ng ilang mga message, mga kapatid. So, Luke 22, verse 22-24.
Babasahin ko sa Tagalog, mga kapatid. Luke 22. Dahil dito ang susi, mga kapatid. Di ba? Na mapatunayan mo, pastor, na dapat pala una ay feet washing. Sabi niya, sapagkat Luke 22:24, sabi niya ay nagkaroon naman ng isang pagtalo-talo sa gitna nila kung sino kaya sa kanila ang ibibilang na pinakadakila. At kanyang sinabi sa kanila, ang hari ng mga hintil ay napapanginoon sa kanila, at ang mga may kapamahalaan sa kanila ay tinatawag na mga tagapagpala. Datapwat sa inyo'y hindi gayon sa mga disciples, kundi bagkus ang lalong dakila sa inyo ay maging tulad sa lalong bata, at nangungulo ay maging gaya ng naglilingkod. Diba? Sapagkat alin sa lalong dakila ang nakaupo baga sa dulang o ang naglilingkod? Hindi baga ang nakaupo sa dulang? Datapwat ako'y nasa gitna ninyo na gaya na yaong naglilingkod. Sabi niya, ako ay gaya sa inyo na naglilingkod. Datapwat ay yaong nagsipanatili sa akin sa mga pagtukso sa akin. At kayo'y inihalal ko sa isang kaharian na gaya ng pagkakahalal sa akin ng aking ama, upang kayo'y magsikain, magsiinom sa aking dulang sa kaharian, at kayo'y upo sa luklukan ng inyong hukuman at 12 angkan ng Israel. So dito, nagtatanong sila, sino yung pinakadakila? Tapos sinasabi ng Panginoon, sa mga Gentile, ganito yung dakila. Pero sinasabi ko, yung dakila sa inyo ay dapat yung pungyaong naglilingkod. Diba? Ito yung susi, mga kapatid. Ano ibig mo sabihin, pastor? After niyang sabihin ito, mga kapatid, ang kasunod niyan, feet washing. Bakit, pastor? Kasi habang nagsasalita siya, nagtatalo-talo sila kung sino yung dakila. Kaya ang ginawa ng ating Panginoon, umalis siya dun sa hapag, kumuha siya ng planggana, tapos tubig, hinugasan niya ang paa ng mga disciples. Bakit po, pastor? Para ipakita yung isang example. Nang sabi doon, ang pinakadakila ay yung yaong naglilingkod sa kanyang kapatid. Kaya ang ginawa ng ating Panginoon dyan, mga kapatid, mababasa natin yan sa John. John chapter 13, verse 2 to 17. Sabi doon ay, pag binasa natin yung John, chapter 13. Amen. Babaybay tayo. Magsulat na lamang kayo, mga kapatid, no? 13, sabi dito, habang humahapon, ibig sabihin ng habang humahapon, hindi pa tapos yung supper. Kasi ang tinutukoy dyan, mga kapatid, yung pong hapon mismo, hindi yung pagkain. Kasi ang supper, mga kapatid, ay pagkain ng light meal bago po yung dinner, mga kapatid. So, sabi doon, habang humahapon, sa ibang translation, during the supper, amen, hindi pa mismo yung communion. Hindi porket sinabi dito supper, communion na agad, mga kapatid. Hallelujah. Sabi niya, nang mailagay ng dyablo sa puso ni Judas Iscariote na anak ni Simon, ang pagkakanulo sa kanya, si Jesus, pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng bagay sa kanyang kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos, siya'y nagtindig sa paghapon. So, sinabi dun sa una, sa 2, while supper is being ended, pero hindi pa tapos. Diba? Ang sabi dun sa 4, pag English naman, he riseth from supper. So, tumayo siya mula doon sa paghahapon. Sabi niya, and lay aside his garment and took a towel and girded himself. Inalis niya yung kanyang unang damit, tapos siya kumuha ng tuwalya, itinali sa kanyang sarili. After he poured water into the basin, he began to wash disciples' feet and to wipe them with the towel wherewith he was girded. So ito, mga kapatid, yung pong continuation. Na nagtanong sila sino pinakadakila. Kaya ang ginawa natin, Panginoon, tumayo siya, pinakita niya example ng paghuhugas ng paa. Kasi unang-una, mga kapatid, yung paghuhugas ng paa sa kanilang custom, yan po yung pinakamababang trabaho sa lahat. Kasi noon, wala pa namang sasakyan eh. Naglalakad lang sila. Lahat ng dumi, mga kapatid, at dumi ng hayop at lahat ay kumakapit dun sa paa. Kaya bago ka pumasok sa tahanan na nag-i-invite sa'yo na kakain, mga kapatid, merong porter dun. Nag-iintay sa'yo, mga kapatid, na may dalang tubig para hugasan ang paa mo. Amen. Yun po ang kaugalian yan, mga kapatid. So, ang sabi doon, nagpakita ang ating Panginoon ng example. Pastor, ano pong ibig sabihin ng paghuhugas ng paa? Yung paghuhugas ng paa, una, sa isang banda, kaya natin ginagawa din yan. Yan ay simbolo, mga kapatid. Dahil tayo lumalakad pa rin sa sanlibutan, meron pa ring dumi, meron pa ring mga bagay, mga kapatid, na tayo'y naiinkwentro o marahil meron tayong bahagi na nakukumit, nagkakamali tayo, kaya kailangan mahugasan tayo.
Diba sabi rin sa scripture, you are washed and cleansed by the water, by the word, sa pamamagitan ng salita. Sabi pa ng Panginoon, kayo'y nalinisan na sa pamamagitan ng aking salita. Lord, sanctify them through thy truth, and thy word is truth. Diba sabi ng scripture? At pangalawa, ano pang ibig sabihin ng feet washing, pastor? Ang feet washing po ay sign ng tatlong bagay. Ang sabi doon ay humility, service, tsaka po pag-ibig, love. So kaya natin ginagawa ito mga kapatid, hindi lang dahil, sinabi kasi ni pastor, tsaka utos sa church, hindi. Ikaw ay para makapaglingkod mga kapatid, doon po sa iyong kapatid. Malinisan mong kanyang pa. Kaya nga dito mga kapatid, ay nandoon mga kapatid yung sinasabi sa scripture na ang katawan ng ating Panginoon ay iba't ibang sangkap. Diba? Hindi lahat puro ilong, hindi lahat puro tenga, hindi lahat puro bibig. At matatawag mo bang katawan kapag lahat ng parte ng mukha mo mata, o kaya puro lahat tenga. Sabi doon, iba-ibang sangkap na binubuo mga kapatid para sa isang katawan. So lahat tayo mga kapatid ay nandoon sa paghugas ng paa sa ating kapatid, pagpapakita ng una, pagpapakumbaba. Kasi yun nga yung pinakamababa mga kapatid na trabaho. Pero alam mo ating Panginoon, hindi siya nag-atubili na siya'y bumaba mga kapatid sa kanyang kalagayan bilang isang Diyos, bumaba sa atin at naghugas ng paa ng mga disipulo mga kapatid. Diba? Pagpapakita mga kapatid na kahit yung pinakamababa na trabaho mga kapatid ay magawa nating maipaglingkod sa ating mga kapatid. Pangalawa, mga kapatid, ay syempre dahil tayo naglilingkod, hindi lang tayo naglilingkod na, alam mo yun, yung conveniente sa atin, yung kaya natin gawin at lahat. Naglilingkod tayo hindi lamang sa Panginoon, kundi sa bawat isa, mga kapatid. Diba kaya sabi ko, kahit nga ang pastor, office ng pastor, bagamat siya'y pastor, naglilingkod pa rin siya mga kapatid, dun po, sa mga tupa, dun sa nakikinig mga kapatid. Kaya nga kahit ang pastor, magugas din ang paa, mga kapatid ng mga kapatiran. Diba mamaya yung mga part na sasabihin ko po. Pangatlo, pag-ibig. Kasi alam mo mga kapatid, yung pong paghuhugas ng paa ay pagpapakita rin mga kapatid ng pag-ibig. Kasi diba yung mahugasan mo yung maduming paa ng ibang tao. Ano ibig sabihin nun? Yung magawa mong hugasan, magawa mong mahalin yung mga bagay na hindi ka ibig-ibig. Diba sabi nga, merong mga paa daw na parang luya, mga kapatid. Diba? Pero kahit sabihin mo na mukhang luya yan mga kapatid, kung sinabi ng ating Panginoon ay kailangan maglingkod ka sa kapatid mo sa pamamagitan ng mga ordinansang ito, kailangan mong ganapin ng merong pag-ibig. Minsan may mga communion din ganito. Naku, communion na. Ano kaya yung ihingi ng tawad sa akin ng kapatid ko? Unang-una, kailangan mo maging focus sa pagko-communion ay kung ano yung ihingi mo ng tawad sa kapatid mo. Amen. Hindi kung ano yung ihingi niya ng tawad sa iyo. Kasi nagmamalaki ka nun. So, ang gagawin mo, hahanapin mo sa puso mo, baka mamaya may nagawa ako, baka mamaya may nasabi ako. Kaya nga, sa atin mga kapatid, sa observation ko mga kapatid sa communion hindi sa nagtataas ako anuman. Parang tayo lamang mga kapatid yung nagko-communion na bawat isa mga kapatid nilalapitan. Kasi dapat lahat lapitan mo mga kapatid. Lahat ay humingi ka ng tawad kung may nagawa ka. Mamaya kasi may nagawa kang hindi tama. Hindi mo alam. So, ikaw lalapit ka, pupuntahan mo lahat para dun sa mga hindi pa nakapag-communion na mga kapatid, first time pa lang, lahat lalapitan mo. Sis, humingi ako ng tawad, ano man ang pagkakamali ko, kung may nagawa man ako nasabi, pagkukulang bilang kapatid ay hiningi ko ng tawad sa iyo. Ngayon naman, kung meron kang personal talaga na nagawa dun sa tao na hindi karapat-dapat, ay hihingi mo rin ng tawad yun sa ating Panginoon. Diba? Dahil unang-una, lahat yan ay marapat gawin mga kapatid ng isa pong Kristiyano. So, nauna yung feet washing. Pastor, bukod dun sa paliwanag mo, may scripture ba na dapat mauna ang feet washing? Meron mga kapatid. So dito po mga kapatid sa Genesis chapter 18. Amen. Genesis chapter 18 verse 4. Sabi dito ay 18:4, itulot mong dalhan ko kayo rito ng kaunting tubig at maghugas kayo ng inyong mga paa at magpahinga kayo sa lilim ng kahoy. Diba si Abraham? Pagdating sa 5, anong sabi? At magdadala ako ng isang subong tinapay at inyong palakasin ng inyong puso at pagkatapos ay magsisipagtuloy kayo, yamang kayo'y napaparito sa inyong lingkod at nagsasabi mangyari ng ayon sa inyong sinabi. Amen. So sabi doon, naghugas muna ng paa bago binigyan ng tinapay. Diba? Pangalawa, Genesis chapter 24 verses 32 to 33.
Sabi doon, at pumasok ang lalaki sa bahay, kinalagaan ng mga kamelyo, binigyan ni Laban ng dayami at pagkain ang kamelyo at ang mga kamelyo at ang tubig upang ipaghugas ng kanyang mga paa. So nauna naman, at ang paa ng mga taong kasama niya. Diba? Pagpagping sa baba, 33. At sinabi, hinain nila ang pagkain, datapwat kanyang sinabi, hindi ako kain hanggang hindi ko masabi ang aking sadya, sabi ni Laban at magsalita. Kasi sinabi na naman, naghugas muna ng paa bago kumain. Diba? Genesis chapter 43. Verse 24 to 25. Sabi doon, at dinala ng katiwala ng mga lalaki ang bahay ni Jose, kay Joseph na to, at sila'y binigyan ng tubig, at nangaghugas ng kanilang mga paa, at binigyan ng pagkain ang kanilang asno. At kanilang inihanda ang kaloob pagdating ni Jose at ng tanghali, sapagkat kanilang narinig doon sila na magsisikain ng tinapay. O, nauna na naman mga kapatid, yung pong feet washing, kasi hindi naman din pwede magkamali ang ating Panginoon. Diba? Una niya muna ipapakita yung humility, service, tsaka po yung pag-ibig. Diba? Bago yung pag-take ng communion. Kasi ibang bahagi naman ng simbolo mga kapatid ng communion. So, Judges chapter 19 verse 21. Sabi doon, at gayoy ay kanyang ipinasok sa kanyang bahay at binigyan ng pagkain ng mga asno at sila'y naghugas ng kanilang mga paa at nagsikain at nag-inuman. So, una muna, feet washing bago yung eat and drink, mga kapatid. So, malinaw, may scripture, mga kapatid. Pastor, paano po yung iba na nagkukumunyon, na una yung kumunyon bago feet washing? Kanila po, mga kapatid, na sariling pagpapasya yun, mga kapatid. Pero kung susundan natin ang scripture, mga kapatid, at gusto natin ganapin according sa scripture, ang nauna, mga kapatid, ay feet washing bago po, mga kapatid, yung pong communion. Kasi unang-una, custom yun. Ibig sabihin, pag custom, yan yun talagang sinusunod nila na kasanayan. Sipin mo mga kapatid, pagka nagpapasok ka ng bahay, tapos pinakain mo, hindi mo muna in-entertain. Di ba? Doon sa message ng unwelcome Christ, mga kapatid, malinaw, ng ating Panginoon ay hindi po na-welcome. Dahil wala man lang naghugas ng paa niya, wala man lang humalik sa kanya, wala man lang nagbigay ng ungwento sa kanya, mga kapatid. Ang ungwento, yung pabango, ay inilalagay yan, mga kapatid, sa mukhaan ng tao upang mapreskuhan siya, mga kapatid. So, yung pagpapapasok natin, mga kapatid, ibig sabihin sa loob ng isang church, mga kapatid, tapos gaganapin natin tong dalawang ordinance dahil lahat naman tayo na bautismo nandito, mga kapatid, ay una ang feet washing bago po ang communion. Pero hindi ko rin naman sinasabi na mali ang iba kung gusto nilang unahin, mga kapatid, ang communion at huli, mga kapatid, ang feet washing kasi depende sa kanila. Pangalawa, may instances, mga kapatid, sa panahon ni Brother Branham na dahil walang tubig, mga kapatid, sa kanila, communion lang ang nagawa nila. So may mga circumstances na ganun, mga kapatid, na hindi nila naganap ng kompleto kasi wala kang tubig, walang supply. So communion lang ang nagawa nila. So tayo, mga kapatid, binibigyan tayo ng wisdom dyan, mga kapatid, para magawa natin, mga kapatid, ng according sa scripture. Pero kung talagang sa pagkakataon na yun ay hindi magagawa dahil sa ilang bagay, mga kapatid, ay hindi natin nakakatulan yun, mga kapatid. Amen. Nice lang natin dito, mga kapatid, na maging tawag dito ay according sa scripture, mga kapatid, dahil ito yung binigay na inspiration ng Panginoon sa atin. So after maugasan yung paa, yun yung panglima, mga kapatid, ay Matthew 26:21, nag-prophecy na ang ating Panginoon patungkol dun sa, mga kapatid, ay pag-betray sa Kanya, mga kapatid. Na ang sabi doon, as they did it, he said, verily I say unto you, the one of you shall betray me. Sabi niyo, isa sa inyo ay magkakanulo sa akin. Number 7, pagkatapos nilang marinig yan, mga kapatid, nalungkot sila. Pagdating dun sa Matthew 26:22, mga kapatid, nang sabi dun na nalungkot sila, mga kapatid, at nagtanong sila kung sino baga, mga kapatid, yung magkakanulo sa ating Panginoon. Sabi dun, and they were exceeding sorrowful and began every one of them to say, Lord, is it I, mga kapatid? Diba? Nagtanong, mga kapatid, dyan. Actually, si Judas yan, mga kapatid. Sabi niya, may magkakanulo sa akin, nandito yung magkakanulo sa akin. Tapos sinabi ni Judas, Lord, ako ba yun? Diba? Tapang ni Judas, mga kapatid. Pagdating dun, mga kapatid, sa tanong na yan, mga kapatid, ang sabi dun, and he answered and said, he that dippeth his hand with me in the dish, same shall betray me. So, mga kapatid, nung nagtatanong, ako baga,
Sabi niya, sino man yung sasawsaw na kasama ko doon sa sawsawan ko, yun yung magkakanulo sa akin. So nagbigay mga kapatid ng hint ang ating Panginoon. Tapos after niya magbigay ng hint, ipinakita niya mga kapatid yung magiging destiny nung magkakanulo sa kanya. Pagbaba 26:24. Sabi niya, the Son of Man goeth, and it is written of him, but woe, sabi doon, but aba doon sa tao na magkakanulo doon sa anak ng tao. So una, pinakita niya, sabi niya may magbe-betray sa akin, magkakanulo. Pinakita niya, merong hint, yung sasawsaw. Pangatlo mga kapatid, sabi niya ay yung mangyayari doon sa tao ay mabuti pa daw ay hindi na sana ipinanganak. Diba? Tapos mga kapatid dito ay kasunod niyan, na-identify na mga kapatid si Judas pagdating sa Matthew 26:25 nang sabi, then Judas, which betray him, answered, Master, is it I? He said unto him, Thou hast said. Sabi niya, ako ba Panginoon? Ikaw ang nagsabi. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya pagdating mga kapatid dun po sa John chapter 13, 27:30, umalis na si Judas dyan kasi ang sabi ng ating Panginoon, nung ma-identify niya, na sabi niya, Lord, ako ba? Sabi niya, ikaw ang nagsabi. Kaya sabi ng ating Panginoon, kung ano man ang dapat mong gawin, ay gawin mo na ng mabilis. Kaya bago mag-take ng communion mga kapatid, umalis po si Judas. So dumating mga kapatid na hanggang feet washing lang po siya. Pagdating dun sa 12, sabi doon ay the Son of Man, nung umalis na mga kapatid, John chapter 13 verse 31 to 32, therefore, when he gone out, so malinaw, umalis talaga si Judas mga kapatid. Nang sabi doon ay, when he gone out, Jesus said, now is the Son of Man glorified, and God is glorified in him. If God be glorified in him, God shall also glorify him, and he shall strengthen the glorify him. So after umalis mga kapatid Judas, pinakita niya na mag-glorify ang Son of Man. After niya sabihin nito mga kapatid, babalik tayo ulit sa Matthew, chapter 26:26. Nang sabi doon ay, when they was eating, nandun sila sa Jesus took the bread, bless it, break it, and gave it to disciples, and take it, this is my body. So ito pa lang yung communion. Mga kapatid, yung supper mga kapatid na binabanggit doon sa bandang itaas, ay yung pong hapunan. Pero yung communion mismo na pagputol-putol ng tinapay mga kapatid na sinasabi sa 1 Corinthians chapter 11 verse 25 pababa, ito pa lang mga kapatid yung nangyari. Diba ang sabi niya? Basahin natin, Matthew 26. Amen. Matthew 26:26. Sa Tagalog, sabi niya, at samantalang sila nagsisikain kasi nasa dulang na sila, ay dumampot si Jesus ng tinapay. Sabi doon ay pinagpala, pinagputol-putol at binigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. So ito yung communion. Ibig sabihin, nauna talagang umalis si Judas bago sila nag-take ng communion mga kapatid. Sapagkat itong aking dugo, sabi naman niya, dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat, binigay sa kanila at nagsabi, magsiinom kayong lahat dyan. Sapagkat itong aking dugo ng tipan na ibubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Datapwat sinasabi ko sa inyo na buhat ngayon ay hindi ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na yon na inumin kong panibago ang kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama. So, malinaw mga kapatid, yung pong 26 mga kapatid, hanggang dito po sa 28, ito pa lang yung communion. Diba? Hindi po yung nag-start sila mga kapatid, communion agad, na una ang feet washing. Kasi kailangan mahugasan lahat. Water lang. Actually, si Judas, umabot lang din naman siya mga kapatid. Baptism lang din naman water baptism Pero pagdating ng Holy Ghost, diba sabi sa message, nung darating ng Holy Ghost, nagpakita na siya ng kulay niya. So, hindi siya na-baptize. Yan ay kapareho din mga kapatid na hindi rin hinayan sa scripture na si Judas ay makapag-partake ng bread. Kasi malinaw yung binasa nating scripture kanina sa John chapter 6. Nang sabi doon ng, ang kakain ng aking laman at iinom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay sa kanya. Malinaw ang sinabi ng Revelation, yung pong pangalan ni Judas doon sa aklat ng buhay ay binura. So hindi siya magkakaroon ng bahagi sa ating Panginoon. So malinaw po ang scripture, hindi po yan nagbabangga-bangga mga kapatid. So after nung pag-take niya ng bread, kumuha ng wine, tapos ay sinabi niya, hindi na ako iinom muli
Tapos pagdating sa 26 to 30, sabi doon, and when they had sung, yung 30 mga kapatid, at pagkaawit nila ng isang himno, kaya nga umaawit din tayo habang nagtitake tayo ng communion, ay nagsiparoon sila sa bundok ng Olibo. Nang magkagayoy, sinabi sa kanila ni Jesus, kayong lahat ay magdaramdam sa aking gabing ito, sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastor at mangangalat ang tupa ng kawan. Tapos, after niyan mga kapatid, nung sabihin niya na ma-offend yung mga disciples, alam natin anong kasunod niyan. Di ba sumagot si Peter? Sabi niya, Lord, lahat ma-offend, pero ako hindi ako ma-offend. Tapos nagbigay ng prophecy ang ating Panginoon. Sabi niya, hindi, Peter, bago tumilaok ng 3 beses, ng ikalawa, ay ikakaila mo ko ng 3 beses. So, yun yung pagkakasunod-sunod mga kapatid, ng pong tinatawag mga kapatid na feet washing, mga kapatid, Passover, feet washing, communion, mga kapatid, sa Biblia. Bibigyan ko kayo ng copy niyan mga kapatid after nito para at least alam niyo yung pagkakasunod-sunod mga kapatid. At least ngayon na nagiging malinaw na ba sa atin mga kapatid bakit ko sinasabi na dapat mauna ang feet washing bago po mga kapatid ang communion. Kasi una, kailangan magpakita tayo humility, service, pag-ibig mga kapatid. So dako naman tayo mga kapatid, sampo pastor, sa communion. Diba? Kasi dito, madalas takot yung mga believer. Diba? Dahil hindi naman din talaga biro mga kapatid ang pagtitake po ng communion. Pero nawa itong pangangaral na ito mga kapatid ay magbigay sa inyo mga kapatid ng kapanatagan sa pananampalataya na ang bawat isa mga kapatid na nabautismuhan sa tubig mga kapatid, lalo na nabautismuhan sa Espiritu Santo mga kapatid, ay kailangan pong mag-take ng communion. Pastor, paano yan? Kasi parang pakiramdam ko kasi, Pastor, unworthy ako eh. Meron akong nagawang hindi tama lately. Sabi ko nga, ang isang tunay na mananampalataya, ang isang bagay lang na makakahadlang sa kanya upang hindi makapag-take ng bread and wine, mga kapatid, communion, ay kapag hindi ka nakapagsisi. Kasi kinakailangan mga kapatid, bago tayo mag-take ng communion, sabi lang naman ni Peter, ay ni Pablo, ay siyasatin ninyo ang inyo munang sarili bago kayo mag-take ng bread and wine. Diba? Yung iba kasi takot na. Sabi kasi may sumpa. Totoo naman din talaga. Meron mga kapatid na ang sinasabing sumpa ay yung spiritual life mo mga kapatid ay para bang matutulad sa ating Panginoon na spiritually dead. Kaya kailangan mga kapatid, kung meron kang nagawang hindi tama, you confess it. Una muna sa Panginoon. Kasi yung communion mga kapatid, malinaw sa atin, ilang taon nang sinasabi yan, communion means to commune. Ibig sabihin makipag-usap. Diba? Kanino? Sa Panginoon. Makipag-usap ka muna sa ating Panginoon at sasagot siya pabalik sa iyo. You must confess kung ano yung maling nagawa mo. Pangalawa, hindi lang sa Panginoon. Siyempre tayo bilang tao, may mga kahinaan tayo. May mga pagkakamali tayo. Hingi tayo ng tawad sa mga mananampalataya na kasama natin sa isang iglesia. Kaya nga sinasabi sa scripture, yung nagtitake ng bread and wine na hindi karapat-dapat, ibig sabihin, hindi mo na nagsiyasat ng kanyang sarili, hindi mo na nag-inventorya, ay hindi niya lubos na nakikilala ang katawan ng ating Panginoon. Sino po yung katawan ng ating Panginoon? Una-una ating Panginoon, siyempre namatay sa krus, mga kapatid, simbolo, pagka ikaw nagtitake ng wine tsaka bread mga kapatid, ipinahayag mo ang pagkamatay ng ating Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Pangalawa, mga kapatid, ay yung body of believers, yung katawan ng ating Panginoon. Diba? Kaya ang sabi nga, pagka hindi nakikilala, ibig sabihin, hindi na-discern. Parang ganito yan. Believer ka. Tapos, sa kalipunan ng believers, sa loob ng isang church, kumikilos ka at namumuhay ka ng hindi karapat-dapat, hindi mo na-discern ang katawan ng ating Panginoon. Kasi ang katawan ng Panginoon ay dapat holy, mga kapatid. Ito'y merong respect, merong reverence. Kaya, yung mga unang nag-take niyan, mga kapatid, dun po sa Church ng Corinthians, di ba ni-rebuke ni Pablo, na sabi niya ay, merong ilan sa inyo dito na may pagkabahabahagi, dun muna nagsimula. Sabi niya, naniniwala ako na merong pagkabahabahagi kasi yung pagkabahabahagi ninyo, inilagay niyo pa sa loob ng church. Kaya ang ginawa mga kapatid, dahil merong pagkabahabahagi sa church, pagdating ng communion, merong mga kumain na bago nag-take ng communion. Meron naman mga kapatid na
tawag dito na pumunta dun sa communion, busog na, lasing na, bago nag-take ng communion. Yung sinasabi ni Pablo, huwag kayong mag-take niyan unworthily. Una, paano magiging worthy? Maghintayan kayo sa isa't isa. Pangalawa, ay kailangan kumilos kayo ng marapat na inyong siyasatin ng inyong puso kapag kayo ay mag-take ng communion. Diba, lahat naman tayo dito may pagkukulang, pagkakamali. Ang mali doon, pag hindi ka nagsiyasat sa sarili mo, ibig sabihin, sinabi, hindi, worthy ako, wala akong nagawang kasalanan. Yung sinungaling yung mga kapatid. Kasi lahat tayo, may pagkukulang mga kapatid. Kaya lagi ko tinatandaan sabi ni Pastor, kahit naglilingkod ka sa ating Panginoon, meron at meron ka magiging pagkukulang sa ating Panginoon. Kaya kailangan, nandun tayo sa pagpapakumbaba mga kapatid. Babasa ko ng quote mga kapatid. Sabi niya, now in taking communion, yung pagtanggap daw ng communion, he that eateth and drinketh unworthily. Sabi doon ay, sino daw man mga kapatid ang kumakain at umiinom, ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya nakikilala ang katawan ng ating Panginoon. And for this cause, sabi sa English, many are sick and weakly among you, and many sleep. Sabi doon ay marami daw ang merong masasakitin, may hina at nangatutulog. Hindi po yan natural. Spiritual po yan. Ang ibig sabihin doon, marami sa inyo ang mga patay na spiritually. Yun ang ibig sabihin mga kapatid nung many are sick, weakly, and sleep. Sleep is dead mga kapatid. Na parabang ganito, nag-take ka ng communion, hindi ka nagsiyasat sa sarili mo, walang naging kapangyarihan o bisa yung pagkukomunyon mo, nagbunsod lang yan ng spiritual death sa iyo, mga kapatid. Nang sabi doon ay dahil hindi mo nakikilala ang katawan ng ating Panginoon, ay, for example, kung may instances man sa buhay natin, nag-take tayo ng communion na hindi tayo karapat-dapat, after nun, parang yung lakad mo ang labnaw. Yung lakad mo sa paglilingkod sa ating Panginoon ay parang patay. Kasi you take the communion, mga kapatid, unworthily. Diba? Kaya sisikapin natin mga kapatid, bago tayo mag-take, hingi tayong tawad sa ating Panginoon. Hingi tayo ng tawad sa mga nagawa natin ng hindi tama. Huwag nating isipin, gano'n kaya karami hingi ng tawad sa kanila, sister, brother. Huwag mo isipin yun. Nang isipin mo, ano yung naging pagkukulang mo? Ano yung naging mali? Kasi yun ang sign mga kapatid ng humility. Mga kapatid. Sabi doon ay, sa quote pa, sabi dito, to qualify for communion is to live right before God. Kasi merong na nag-inip mga kapatid na sister patungkol sa communion. Kasi ganyan din ako dati mga kapatid eh. Pag announce na si pastor, 1 month before yung communion mga kapatid, lagi na akong kabado niyan, araw-araw. Kasi sinisiyasat ko na mga kapatid ang sarili ko, may nagawa akong hindi tama na ito nakaraan na talagang hindi karapat-dapat sa Panginoon. Kasi sinabi rin mga kapatid ng message, when you take communion, kailangan ay you must pray thoroughly. Mahabang panalangin mga kapatid bago dumating yung communion day. Kasi nire-ready mo ang sarili mo mga kapatid na maging karapat-dapat ka sa ating Panginoon. At magiging karapat-dapat ka lang kapag you confess your sins mga kapatid sa ating Panginoon. Diba? 1 John 1:9 mga kapatid, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from our all, lahat ng ating mga kalikuan mga kapatid. Kaya lang naman, hahad lang mga kapatid sa pagtitake ng communion pag hindi nakapagsisi ang isang tao. Paano pastor, talagang mabigat, hindi talaga kaya pastor na mag-take. Irerespeto natin yun. Kasi baka mamaya talagang nag-inventory siya sa sarili niya, talagang hindi niya kaya, namumuhay siya mga kapatid ng baliktad doon sa kanyang patotoo mga kapatid, pwede niya muna ipagpaliban mga kapatid. Pero kung nandito ka mga kapatid at hiningi mo ng tawad yan sa ating Panginoon, then you are qualified mga kapatid to take the communion bread and communion wine mga kapatid. Sabi doon, if you take communion when you're unworthily, you're guilty of the blood of Jesus and the body of Christ. Let a man take that community nga nilagay ng ating prophet pero communion ibig niyan sabihin. Let a man take that communion, live right before God. That takes communion. Live right before God. Don't take it unworthily. So kailangan mga kapatid siya sa atin kung tayo ba ay namumuhay mga kapatid ng ayon sa kung anong tinuturo ng Scripture. Kung tayo ba ay tawag dito ay namumuhay ng gaya ng isang Kristiyano mga kapatid. Kasi kung tayo ay magte-take ng communion tapos pag nakatalikod si pastor o wala si pastor o wala ka sa church, iba pala yung buhay mo, delikado mga kapatid. Diba? Pero kung ikaw mga kapatid sa puso mo, Lord, alam ko nagkamali ako, meron ako mga pagkukulang, nais kong ituwid, tulungan mo ako, gusto kong mag-take ng communion. You repent, you ask God to forgive you,
humingi ka ng tawad sa mga kapatiran, pinalaya ka ng ating Panginoon, then you will take the communion, mga kapatid. Ganun lamang kasimple, mga kapatid. Sabi niya pa dito, babasa ko ng ilan, sabi niya, diyan nagkakamali ang Israel, naganap ang sobranatural, isang karamihan ng mga taong hindi pa nagbabagong loob ang nagsisunod dahil sa sobranatural at nagbunsod sa kanila na mapahamak. Diba? Nung lumabas sila sa Egypt, mayroong mga sumunod din dahil dun sa mga signs and wonders. Diba? Hindi ka naging Christian, hindi ka nakapasok sa message na to dahil lang gusto mo yung mga supernatural, mga kapatid. At nagbunsod sa kanila na mapahamak. Kung ibababa nyo ang basa, mapapansin nyo dito sa ika-40 talata at ika-43 talata, nagsasalita ang Panginoon kay Moses ng sabi, walang ibang kundi yun lamang hain, ang kakain ng hain. Nang ibig niyang sabihin, yaon lamang na mga tinuli, circumcised. Walang taga-ibang lupa at walang taga-labas, walang sino man ang kakain nito, yaon lamang na mga tinuli. So, unang-una, ang covenant nila doon, mga kapatid, circumcision. Kasi yun yung kanilang sign na sila ay merong tipan sa ating Panginoon. Tipo rin yan sa mga mananampalataya, mga kapatid, na hindi lamang baptize sa tubig, hindi lamang may pananampalataya, hindi lamang merong sanctification, kundi umabot din sila, mga kapatid, dun po sa baptism of the Holy Ghost. Kasi may message siya, 1965, mga kapatid, sabi niya, kahit nga yung mga tao na hindi bautismado ng Espiritu Santo ay hindi marapat na magpartake ng communion wine tsaka bread. Mga kapatid, matigas yun. But it is a challenge for us, mga kapatid, patunayan ano talaga tayo, mga kapatid, sa ating Panginoon. Sabi niya, isang kalapastanganan ito sa atin ngayon, sa panahong ito, mga minamahal kong kaibigan, na sa tuwing ang iglesia, ang lahat ng kaanib ng iglesia, church, nakikibahagi sa komunyon. Mali po yun. Sila lamang nanatubos, sila lamang ang karapat-dapat. So, sino ba yung redeem? Sino ba yung redeem, mga kapatid, na sinasabi ng message? The bride. Yun lamang nandun sa katawan ng ating Panginoon. Kaya nga kailangan ma-discern mo ang katawan ng ating Panginoon. Bahagi ka ng katawan ng ating Panginoon. Hallelujah! Sabi doon, nagsasalita minsan si Isaiah, sabi niya, ang dulang ng Panginoon ay puno ng suka. Diba sabi sa Isaiah, sabi niya, ay kanino ako magtuturo ng balita? Pero sa English, doctrine yan, mga kabatid. At sa kanila nga na nangalalayo sa suso at ang utos ay kalakip sa utos, bilin sa bilin. Dito'y kaunti, do'y kaunti, ingatan ninyong mabuti. Ang Diyos ang nagsasalita. Batid na sa araw na ito'y kinabubuhayan natin, ang kaiglesahan ay magiging political na masyado. Sabi dito, at papayagan na lang silang lahat ng mga tao na magsipasok at basta na lamang nailagay ang pangalan doon sa aklat ng pagdalo sa simbahan, sila'y mga membro, sila'y makikibahagi ng komunyon. Kasi ginagawa ng iba, basta member ka, makapagkatigan ang komunyon. Pero malinaw ang pagtuturo ni Pablo, you must not take it unworthily. Kailangan karapat-dapat sa ating Panginoon. Kasi unang-una, yung unworthily doon, hindi sila kumilos ng marapat Hindi nila itinuring yung simbolo, bagamat yun ay simbolo, kailangan nandun pa rin yung ating reverence, yung ating kilos, yung ating... Kaya pagkakomunyon, mga kapatid, with all sincerity, mga kapatid, yung pag-take po niyan. Sabi doon, ang sino mang kumain o minom na hindi nararapat, sabi niya, ay nagkakasala sa katawan ng Panginoon. Diba? Nagsalita pa si Jesus doon sa John chapter 13, sa 2 Korinto, sabi niya, sinabi ni Pablo, mga taon na nakalipas, sino mang kumain at uminom nito na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili. Ang sabi niya, bago kumain. So pwedeng kumain, pero siyasatin muna ng tao ang kanyang sarili. Sinisipi ko ito sa kasulatan. Siya nga po, ang kumakain at umiinom na hindi nararapat ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili sa di niya pagkilala sa katawan ng ating Panginoon. Siyempre, pag kinikilala mo yung katawan ng ating Panginoon, for example, nakita mo, holy yun yung church na yun Tapos ikaw, alam mo sa sarili, meron kang pagkukulang, ipapartik mo sarili mo sa katawan ng ating Panginoon, ihahalo mo, mga kapatid. Dapat you must confess first, mga kapatid, bago ka mag-take. Sabi no, dahil dito'y marami sa inyo masasakitin at mahina at hindi ka kaunti nangutulog, siguraduhin mong nakatindig ka ng tama sa Diyos. Amen? Heto nga ang isang anino, sabi niya, yun yung tinuro niya, sabi niya, yung mga kumain lang doon, yung mga circumcised, dito sa ating Panginoon, yung
makakapag-partake lang mga kapatid, yung pong merong baptism din ng Holy Ghost mga kapatid. Pastor, ano bang baptism of Holy Ghost? Malalim yan lahat. Sabi doon, yung buhay mo tama, yung tamang pag-unawa mo sa salita ng ating Panginoon, yung paniniwala mo sa ating Panginoon. Diba? Kaya tayo, magsisiyasat tayo mga kapatid sa ating pong sarili. Sabi niya, sa message ng Jubilee, tayo ngay dadako na agad diretso sa teksto ngayon dahil may gawain pa ng pagkukumunyon. Sabi niya, ayan nga ang bahagi natin. Bawat lalaki ngayon at babae, kabataang lalaki, kabataang babae na tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesus, inyo pong ihanda ang inyong mga puso ngayon. So, kailangan ihanda. Bilang paghahanda para sa hapunan ng Panginoon. Napakainam na bagay nga ito, sabi ng Diyos, sabi ni Jesucristo, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At siya'y ibabangon kong muli sa huling araw. O paano ka mariresurrect? Diba? Paano kung namatay ka? For example, hindi mo covenant yung body change. Ang covenant mo, resurrection, tapos hindi ka nagpapartake ng communion. Paano ka ibabangon ng ating Panginoon? Kaya nga napakahalaga ng communion mga kapatid. Hindi po ito para, alam yun, yung pangangaral patungkol sa tinuro ni Pablo ay hindi para takutin kayo, kundi ilagay sa puso, ilagay nyo ang puso nyo sa tamang posisyon. Sabi dito ay umiinom sa akin ay buhay na walang hanggan at siya'y ibabangon kong muli sa huling araw. Ang di kumakain, yung ako nagsabi, at ang hindi kumakain ay walang bahagi sa akin. So kailangan mong magkaroon mga kapatid ng bahagi sa Panginoon sa pagpartik nito. At ang kumain at umiinom na hindi karapat-dapat at umiinom sa hatol sa kanyang sarili. Grabing sandali. Ngayon tayo'y maghanda na para sa dakilat maluwalhating kaganapan na ito sa mga ilang mga sandali. Isa sa mga pinakadakila palagay ko na mayroon tayo sa tabernakulo ay itong ang gabi ng komunyon. Kaya nga napaka-espesyal ng komunyon. Sabi doon, pag hindi ka mag-partake, wala kang maging bahagi sa Panginoon. Pag nag-partake ka naman ng hindi karapat-dapat, siyempre mga kapatid, may consequences din mga kapatid. Diba? Pastor, para sigurado na lang ako, hindi na ako magtitik ng komunyon. Mas lalo kang nawala ng mga kapatid ng bahagi sa ating Panginoon. Sabi dun, para makapanagumpay ka sa buhay na ito ng paglilingkod mga kapatid, kailangan makapag-partake ka dun sa laman at dugo ng ating Panginoon. So by faith, mga kapatid, hindi ko sinasabi dito na talagang kumain ka ng dugo mga kapatid, di ba? Ito'y simbolo mga kapatid, yung wine tsaka yung bread. Na kung di ka naman din mag-partake mga kapatid, paano ka lalakas? Paano ka makapag-overcome? Pastor, meron kasi yung gusto mong i-overcome. Paano ka mag-overcome kung hindi ka magtitake ng communion? Ang kailangan mo lang gawin, humingi ka ng tawad sa ating Panginoon. Mga kapatid. Diba? Kasi iba, sana sobrang sa preaching yung iba. Diba? Diba, Alina, huwag na mag-take. Kaya yung sa church, mga kapatid, wala talaga nag-take. Yung pastor na lang nag-take ng communion, mga kapatid. Kasi nasobrahan din, mga kapatid. Kailangan ipakita natin yung buo, mga kapatid, na sinasabi ng Biblia patungkol po dito. Sabi niya, tas kinote niya ulit, mga kapatid, kaya't sino mang kumain ng tinapay o uminom ng saro ng Panginoon na hindi nararapat ay magkakasala sa katawan at sa dugo ng Panginoon. Anong ibig sabihin nito, kapatid na Brother Branham? Ganito ang ibig sabihin niyan. Kung magpupunta kayo rito at makikibahagi sa komunyon at lalabas at iba ang uri ng pamumuhay sa kung anong dapat na ipamuhay ng isang Kristiyano, nagdadala lang kayo ng kasiraan at kahihiyan sa nilalayon ng Panginoong Hesukristo. Naunawaan nyo, kung isa kang Kristiyano, hali kayo. Kung hindi, wag po ninyong gawin. Masdan. So if you're a Christian, you must take. Minsan, mga kapatid, kaya ayaw mag-take kasi ayaw mo rin magpa-identify na Christian ka at ayaw mong tumayo sa pananampalataya, mga kapatid. Ang pagitan lang yan, pagsisisi, paghingi ng tawad sa ating Panginoon. Pagsiyasat, mga kapatid, na talagang tayo, unworthy tayo, mga kapatid. Amen. Kaya lang tayo naging worthy kasi merong worthy, mga kapatid, na tumatayo para sa atin. Hallelujah. Sabi niya, kapag kakain tayo ng tinapay na ito at iinom sa saro, siyasatin natin ang ating sarili at sabihin ngayon, ako ba'y lumalakad ng karapat-dapat? Bueno, ako sa sarili ko ay hindi ako nakakalakad ng karapat-dapat. Quote ng prophet to. Hindi nga. Pero si Kristo na nasa loob ko ay pinapaging karapat-dapat ako sa aking lakad. Hallelujah. Ako hindi ako karapat-dapat. Pero si Kristo na nasa akin ay nagpapaging dapat sa akin. Hallelujah.
Kaya sabi niya ay, iniibig ko siya. Mahal niyo ba ang Panginoon? Kung mahal niyo ang Panginoon, dapat kayo mag-partake. Sabi niya, iniibig ko siya. Pinapatotoo ko siya. Pinapatotoo niyo ba siya? Dapat ka mag-partake. Hindi ako perpekto. Hindi ako kailanman sa mundong ito. Hindi kayo perpekto. Hindi kailanman. Pero dahil nga rito sa pag-ibig ko sa Kanya, ay ibinubunsod niya ako na mamuhay para sa Kanya. At gustong-gusto kong gawin at ipatotoo siya. Yan ba yung gusto niyong gawin? Hindi ako lumalabas at nakikipamatok at gumagawa ng mga bagay-bagay na masama na magdadala ng kasiraan sa Kanyang pangalan. Dahil kung masumpungan ka, sabi doon, masumpungan ka na gumagawa ng isang bagay, parurusahan ka ng Panginoon. Diba sabi doon ay, bakit pinarurusahan, pastor? Bakit ginagawa yun ng Diyos? Upang hindi tayo mahatulang kasama ng sanlibutan. So sa church, kaya rin merong rebuke, dito palang hinahatulang ka na para hindi ka hatulan kasama ng sanlibutan. Para paglabas mo dito mga kapatid, nahatulan na yung kasalanan, malinis ka na, pinalaya ka na, pinatawad ka na ng ating Panginoon. Hallelujah! Ngayon, malaki ang pagkakaiba ng mananampalataya at di mananampalataya. Diyos ang nagdudulot ng pagkakaiba. Paano ang pagkakaiba? Kasi ang Panginoon nasa sayo eh. Si Kristo ay nasa sayo. Si Kristo ang nagpapaging dapat sayo mga kapatid para makapag-partake mga kapatid doon po sa communion. Quote pa mga kapatid. Sabi niya pa, Amen. Ngayon, kung sasabihin mo na isa kang Kristiyano at tuloy ka pa rin sa pamumuhay na makamundo, ay parurusahan ka ng Panginoon dahil di ka dapat hatulan kasama ng sanlibutan. So, kaya tayo nire-review, kaya tayo pinapalo minsan, hindi dahil gusto ng Diyos na paluin tayo, pero gusto niya na hatulan na tayo, maituwid na tayo para hindi tayo mahatulan kasama ng sanlibutan. Amen. Dahil dito, kung kayo'y magsalo-salo, kaya kinote niyo ulit yung scripture, mapapansin nyo rito na ang mga taga-Korinto na yon ay hindi na pag-unawa. So, mahalaga mga kapatid, alam mo kung bakit ka nagtitake ng communion. Diba? Ang mga taga-Korinto na yon ay hindi na pag-unawa. Nagsipuntahan sila roon at kumain at nagpakalasing sa dulang ng Panginoon. Yun yung una nilang ginawa. Yun talagang eksaktong picture. Pumunta sila doon mga kapatid, magditake kami ng communion, mga lasing na. Mga kapatid, mga nagsiinom na doon. Hindi man lang, mga kapatid, naghintayan muna mga kapatid. Pangalawa, sabi niya pa dito, tuloy natin, at kumain at uminom, isinagawa ng mali. So kapag sinagawa mo ng mali mga kapatid, ibig sabihin, you're not discerning the Lord's body. Yun po ibig sabihin ng unworthy. Kumain sila at uminom at sinagawa ng mali ang lahat ng bagay. Sabi ni Pablo, kung kayo'y magsalo-salo, kung nagugutom ang isang tao, kumain siya sa bahay. Pero kung kayo'y magsalo-salo, ay mag-antabayanan kayo sa isa't isa. Sa ibang salita, maghintayan kayo. Diba, kung talagang nagugutom ka bago ka mag-partake, siguro mag-take ka ng konting meal. Para hindi naman mga kapatid na nandyan yung bread and wine, gutom na ako, mauna na ako sa kanila, tagal nilang pumunta. That's the way mga kapatid na nagiging unworthy yung pag-take ng communion. Diba? Kaya tayo naghihintayin sa isa. Alam mo, ibig sabihin din ng hintayin sa isa't isa, maging pasensyoso tayo sa isa't isa. Hallelujah. Sabi niya, ngayon heto ang isang kapatid, may nag-iisip na ng ganito. Sabi niya, heto ang isang kapatid na sa tingin ko hindi karapat-dapat makibahagi ng komunyon. Minsan doon mag-iisip na ganyan, dapat di na nagkukumunyon niya, impyerno na yan eh. Diba? Mali daw din mga kapatid. Sabi doon, bueno, huwag kayong basta-basta susugod at hahatakin na lang siya, magpakita kayo ng pagtsatsaga sa kanya. Kung may nakikita tayong tao na talagang yung buhay siguro nabaliktad, na-backslide. Tapos nakita natin pag nagtatry mga kapatid na magkomunyon, sabi mo, naku, hindi dapat yan ang kukumunyon eh. Impyerno na yan eh. Sabi ng mensahe, maging matyaga tayo sa isa't isa. Sabi niya, pagkatapos ng gawain, sa isang mahinahon na paraan, puntahan niyo siya sa bahay niya. Isang gabi at maupo roon at sabihin mo, kapatid, ipagpaumanhin mo kung nagkakamali ako. Pero nakita kita isang dako rito nung isang araw sa kalye na lasing ka. Ibig sabihin, ipinahayag mo sa kanya, alam mo, nakita kita nakaraan eh, nag-take ka ng komunyon, pero nakita rin kita nakaraan. May ginawa ka hindi tama. So, ipapaalam mo sa kanya mga kapatid. Sabi doon, may kasama kang ibang babae na hindi mo asawa. Nakikibahagi ka sa komunyon. Minamahal kita kapatid, kaya't sigit ikaw ako ay ipanalangin natin ang bagay na ito at iwasto ito.
Yun yung tamang paraan, mga kapatid. Sabi niya ay mag-antabayanan kayo sa isa't isa, maging mapaglingkod kayo sa isa't isa, huwag kayong umasta na mas mataas kayo sa iba. Pag sumikapan ninyong makita kung gaano kayo magiging mababa. Diba? Babalik pa rin dun sa humility, mga kapatid. Sabi madalas kong marinig, huwag kang maging mataas sa sarili mong paningin. Kung mataas ka, ito'y dapat sa paningin ng Diyos. Maging mababa ka sa sarili mong paningin. Bawat tao na ibinababa ang sarili ay itinataas ng Diyos. Pero yung nagmamataas sa kanyang sarili ay ibinababa ng Diyos. Maging mababa tayo. May isang nagsasabi, bueno, alam ko naman yan, pero siya'y kapatid ko, gusto kong maging lingkod niya. Kita nyo, kayo'y maging mapaglingkod sa isa't isa. Kayo'y maging maibigin sa isa't isa at magbunsod. O grabe, kayo nga. Diba? So, ang communion din, mga kapatid, ay inilalagay tayo sa tamang posisyon, tamang pag-uugali. Tsaka alam niyo ba, ang communion, mga kapatid, sa ibang salin, sabi din ng message, ay thanksgiving din. Pastor, bakit thanksgiving? Kasi yung communion, alam mo yung pinagkaiba, mga kapatid, ng communion ng Protestant, Christian, sa Catholic. Sabi doon, pagka-Catholic kasi, mga kapatid, ang tawag doon sa communion nila is Mass. Pagka kinuha mo yung word na Mass, ang ibig sabihin ng Mass, hope. Samantalang sa atin, mga kapatid, yung communion, thanksgiving. Ano ibig sabihin ng pastor? Para sa kanila, yung pag-take ng communion ay umaasa lamang sila na sila'y patatawarin, na sila'y papatawarin, pero sa atin, thanksgiving kasi pinatawad na tayo ng ating Panginoon. Bakit? Ipinahayag na natin ang pagkamatay ng ating Panginoon hanggang sa kanyang pagdating. Kaya, mga kapatid, pagka nagtitake ka ng communion, hindi ka umaasa lang na pinatawad na ba ako ng Panginoon? Pinatawad ka na ng ating Panginoon. Hindi ka lamang basta umaasa. Ikaw, mga kapatid, ay nagpapasalamat na dun sa bagay na ginawa na ng Panginoon sa iyo. Kailangan lang tanggapin natin to ng karapat-dapat, mga kapatid. Sabi niya, mga minamahal kong kapatid na lalaki at kapatid na babae, anuman ang nariyan, kung may anumang bagay dyan sa buhay ninyo na laban kay Kristo, ating ipahayag ito. Dumulog dito ngayon at makibahagi sa hapunan ng Panginoon na ang mga puso'y pinaglalakip-lakip na magkaduktong bilang isang unit ng pananampalatayang Kristiyano upang ipaalam sa ating Panginoon na iniibig natin siya ng buong puso natin. Sabi niya, kung meron mang sa puso ninyo na hindi karapat-dapat, sabi dito ay laban kay Kristo, ating ipahayag. Ano ipahayag? You confess. Yun lang naman yung magiging hadlang pag hindi ka nag-confess, mga kapatid. Amen. Sabi niya, hindi na kailangan ipaliwanag ito. Sabi niya, kung ang tao ay kinukit niya ulit yung scripture, mga kapatid, sabi niya ay, tingnan kapag tayo'y dumalo sa komunyon. Bawat Kristiyano ay dapat dumalo sa komunyon. So sinabi, dapat daw, mga kapatid, ito ang inyong tungkulin. Ito ay isang pagsubok. Ano yung pagsubok? It is a showdown. Diba pag showdown, kailangan mo ipakita talaga kung ano ka, puti o itim. So showdown nito ng pananampalataya mo sa ating Panginoon. Sinabi ni Jesus, kung hindi ka magtatanggap nito, ay wala kang bahagi sa akin. Ngunit, ang kumakain at umiinom ng hindi karapat-dapat ay umiinom ng kapahamakan sa kanyang sarili. Kung ikaw ay nakikipag-ugnayan pa rin sa mundo at gumagawa ng bagay ng mundo, nakita ng mga tao, at ikaw ay tumatanggap ng komunyon, ikaw ay nagkakamali. Ito yung ibig sabihin, mga kapatid, din ng isa pang unworthily. Kapag kami nagagawa kang mali, you sin openly. Ang ibig sabihin ng sin openly, ay wala ka ng pakialam kahit makita ka ng ibang tao na ginagawa mo yan. Ibig sabihin, hindi ka pwede mag-take ng communion. Kasi nagbibigay ka ng kadustahan, mga kapatid, o pintas sa pangalan ng ating Panginoon. Pero kung nagawa mo yan, sabi mo, Lord, hindi ko kasi sinasadya ito, Panginoon . Diba? Kasi meron mga tao, mga kapatid, sinasadya yung kanilang ginagawa. Ibig sabihin, talagang wala silang respeto dun sa katawan ng ating Panginoon. Pero kung ikaw, mga kapatid, ay yung commit mistake, hindi mo ito sinasadya, hindi mo ng tawad sa ating Panginoon. Nang sa ganun ay maging karapat-dapat ka, mga kapatid, sa pagtanggap ng komunyon. Ikaw ay nagdadala lamang ng kahiyan sa iyong sarili. Ito ay nakakasama lamang sa iyo. Hindi ito makakasama sa Diyos. Ikaw ang masasaktan, kaya dapat suriin ng isang tao ang kanyang sarili. Bago tayo lumapit sa sagradong sandaling ito, humingi ka sa Diyos na siyasatin ang iyong buhay, at kung may nakagawa akong mali, ipatawarin mo ako. Yun ang sasabi mo sa ating Panginoon.
Hindi ko sinasadya, aayusin ko ito kung ipapakita niya sa akin at hihilingin ko ang parehong bagay para sa iyo. Kapag kayo nagkakatipon, maghintayan kayo sa isa't isa. Yung pong maghintayan din, ay ang sabi ay magpanalanginan kayo sa isa't isa. Sabi niya ay mananalangin ako na ang inyong mga pagkakasala ay patawarin din ng Panginoon. At gayon din kayo sa akin. Ipanalangin niyo rin ako na ako'y patawarin din ng Panginoon. Yun po yung hintayan, mga kapatid. Nais nating tanggapin ang komunyon at kung hindi natin ito gawin, ay wala tayong bahagi sa Kanya. Iyon ang sinabi niya sa John chapter 6, mga kapatid. Isa pa, sabi niya, ang tungkulin ng bawat isang Kristiyano ay tumanggap ng komunyon. Amen. At naniniwala ako na sa isang panahon ng pagsubok para sa isang Kristiyano, it is a showdown, mga kapatid. Kung hindi natin ito tatanggapin, ay wala tayong bahagi sa Kanya. At kung tatanggapin natin ito ng hindi karapat-dapat, ay nagkakasala tayo sa katawan at kamatayan ni Kristo. Kaya't nararating natin ng isang punto na kung saan patuloy tayong nananalangin. So when you take communion, patuloy kang nananalangin. Habang nagpipreach si pastor, o kaya weeks ago, nananalangin ka na, mga kapatid, nagko-consecrate ka na, mga kapatid. Kapag tayo'y dumadalo sa komunyon, dapat tayong lumapit na may paggalang, seryoso, sagrado, na nagtatapat sa lahat ng ating pagkakamali at nananalangin para sa isa't isa. 5 yung binanggit. Ano yung sabi? Mga kapatid, dapat tayong lumapit na may paggalang, seryoso, sagrado, nagtatapat sa lahat ng ating pagkakamali at nananalangin para sa isa't isa. So, yun 5 hinihingi ng komunyon, mga kapatid. Diba? Reverence, mga kapatid, sincerity, pagiging sacredness, pagtatapat. Ibig sabihin ng pagtatapat, lahat sinasabi mo sa ating Panginoon. Wala kang ititira, mga kapatid, na hindi mo na-confess sa ating Panginoon. At sa huli, panalangin sa isa't isa, mga kapatid. Kung may kapatid sa pananampalataya sa gitna natin na tingin natin ay medyo nagkakamali, pakinggan nyo maigi ito, mga kapatid. Kung may kapatid sa pananampalataya sa ating gitna na sa tingin natin ay medyo nagkakamali, dapat na mabigatan ng ating mga puso para sa taong yon sa gabi ng komunyon. Dapat tayo maburden dun sa tao na yon. Sa paanong paraan, pastor? Lalo na upang makita sila. Ibig sabihin, kung may nakita kang mananampalataya, nagkukulang, nagkakamali, nagkakasala, dapat nabuburden ka sa araw ng komunyon para sa kapatid mo na yun. Paanong burden, pastor? Burden na makita mo sila nagkukomunyon din. Bakit, pastor? Tuloy natin. Sabi doon, upang makita sila na naghahangad ka, na sila rin ay nagsusumikap, mga kapatid, na lumapit at tumanggap ng komunyon nang hindi maparusahan kasama ng mundo, sapagkat sila'y ating mga kapatid. Ganda nung quote. Diba, hindi lamang worthy ako na yung magtitake. Paano yung kapatid mo? Paano sila, mga kapatid? Diba, dapat maburden tayo. Nakamali yan pero sana mahayag sa Kanya. Na bagamat nagkakamali siya, may biyaya ang Panginoon. Na dapat magkaroon siya ng tapang na dumalo sa komunyon. Humingi ng tawad sa Panginoon, humingi ng tawad dun sa katawan, nang sa ganun malaya siyang makapag-partake, mga kapatid, ng komunyon sa ating Panginoon. Hallelujah. Hindi ba naglalagay ito sa atin sa isang kamalayan, mga kapatid, na magkaroon tayo ng care sa iba? Diba? Hindi sabihin natin, kasi, taka muna, huwag ka kumunyon. Di dapat panalangin natin sila. Lord, bigyan mo siya ng grace, bigyan mo siya ng pananampalataya kahit na nagkukulang siya. Na makita ko siya sa komunyon, na nagsusumikap siya, na humingi ng tawad sa Panginoon, nais makapanumbalik at makapag-take, mga kapatid, ng komunyon. Diba? Ang komunyon ay hindi paghahatol. Ang komunyon, mga kapatid, ay pagbibigay ng biyaya. Mga kapatid, kaya lang naman nagiging unworthy kasi, mga kapatid, hindi ka humingi ng tawad sa ating Panginoon. Pero kung humingi ka, sincero ka, humingi ka ng tawad sa Panginoon at dun sa katawan ng ating Panginoon, yung mga mananampalataya, karapat-dapat ka na mag-take ng komunyon. Ngayon, sabi, dahil sa dakilang utos na ito ay binibigay dito ni San Pablo, tandaan natin ito na tayo may mga kasalanan. Na sa isang paraan o sa iba, kahit ang pinakamabuti sa atin ay may kasalanan sa paningin ng Diyos. Yes. Sabi, kahit yung pinakamabuti, pinaka-perfecto, may pagkakamali yan. Yes.
Sapagkat nasusulat tungkol sa ating Panginoon, kaya nga maging sakdal kayo, gaya ng pagiging sakdal ng inyong amang nasa langit. Kaya maaari lamang tayong maging sakdal sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo. Amen. Kaya nga awit kanina, I claim the blood. Amen. Diba? Jesus died for my sin. Those precious blood stain were made for me. Amen. Ito'y ibinubo para sa akin. Hallelujah! Sapagkat walang anumang bagay na magagawa natin upang tulungan ang ating sarili. Kailangan natin magtiwala sa kanyang habag. Kailangan natin magtiwala. Sabi ko nga, ano bang faith? Pagtitiwala sa ating Panginoon. Na kung siya ang naglagay sa atin sa pamamagitan ng biyaya, siya rin ang magdadala sa atin doon sa pamamagitan ng biyaya. At sa pamamagitan ng biyaya, merong pananampalataya, mga kapatid, na kayang mag-claim ng anuman sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya't manalangin ako, ito yung sabi niya, kaya't mananalangin ako para sa inyo na patawarin kayo ng Diyos sa lahat ng inyong hindi pagiging karapat-dapat. At mananalangin ba kayo para sa akin na patawarin ako ng Diyos sa aking hindi pagiging karapat-dapat? So magdalanginan sa isa't isa. Sapagkat papalapit na tayo sa mesa ng Panginoon. Hallelujah. Napakaganda mga kapatid ng mga message. Sabi, nauunawaan ba natin na ang kasulutang binasa na kung tayo'y kumakain at umiinom ng hindi karapat-dapat, tayo'y kumakain at umiinom ng kapahamakan sa ating sarili at hindi nakikilala ang katawan ng ating Panginoon. Kung ikaw'y nabubuhay sa kasalanan, namumuhay sa isang buhay na karapat-dapat, kung gayon ikaw ay na hindi karapat-dapat, kung gayon ay nagdadala ka ng kapintasan, huwag mong tanggapin, lumayo ka at huwag mo itong gawin. Ngunit, kung nabubuhay ka, alam kong bawat isa sa atin ay nagkakamali. Sinabi niya, diba? Bawat isa sa atin ay nagkakamali. Ngunit meron tayong isang handog na dugo na naghihintay doon upang magbayad sala para sa atin ng walang tigil. Ang dugo ng sariling anak ng Diyos. Amen. Kaya tayo'y pinatawad na sa mga kasalanan. Amen. Hallelujah. At kung ikaw ay nabubuhay ng hayag, ito yung sinasabi ko openly. Diba? Pero kung hindi mo naman sinasadya, kung ikaw ay isang Kristiyano, kung gayon ay ikaw ay may tungkulin na tanggapin ito. Tanggapin at kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nabubuhay ng walang hanggan at bubuhayin ko siya sa huling araw. Amen. Diba? Sabi doon ng kakain ng dugo, at everlasting life. Yung kumakain ng laman at dugo ay ibabangon ko sa huling araw. May pangako ang Diyos. Kaya nga alam mo yung pag-take ng communion, alam nyo ba, may blessing yan. Yes. Amen. Spiritual, mga kapatid. Hallelujah. Pastor, parang medyo hirap. Sabi niya, pero ang communion, ang tawag natin dito ay hapunan ng Panginoon. Ngayon, maraming tao, gusto nilang isagawa sa umaga. Hindi naman sinasabi ng Biblia na agahan. Supper nga Ganyan ang mga tao sa panahon ngayon. Paano pa rin nila matatawag na hapunan ng Panginoon? Siya't nga't hindi matatawag na ganoon. Inalis na nila ang hapunan at binura na tinawag na tanghalian. Kalokohan, hapunan dapat. Ngayon, dati nitong pinagdedebatihan noon, panahon ng Biblia, isa itong debate noon pa man. Mali ang pagkakaintindi ng mga tao sa hapunan ng Panginoon. Ang pagdulog nila sa hapag, sinabi ni Pablo sa Korinto, hayat dumudulog doon at naglalasing sa hapag ng Panginoon. Merong gumagawa niyan. Pag nag-take ng communion, isang bote, mga kapatid. Kaya nandun sa sulok, parang kala mo, nilasing na hipon, mga kapatid. Which is unworthily, mga kapatid. Mali ang pagkakaintindi. Sabi, hayat nga't dumudulong, nagnalasing, sabi niya, hindi nila nauunawaan noon pa. Sabi niya, kung nais niyong kumain kayo sa inyong tahanan. At isa pang bagay, hindi nila nauunawaan kung ano ito. Ang mga makasalanan at taong nabubuhay sa kasalanan, hayat nga't tumatanggap pa rin ng komunyon. So una, yung mga naglalasing, hindi pwede. Yung makasalanan, hindi rin pwede. At yun ay may maling pagkakaintindi. May lalaki na pumisan kasamang kan. Di ba sa Korinto, meron doon, sabi doon ay meron daw isang lalaki na kanyang kinasama yung kanyang mother-in-law. Di ba sa Korinto, sinaway ni Pablo yun, mga kapatid. Kasi hinayaan pa nila mag-take ng communion. Ano yun? Taking communion unworthily. Hindi karapat-dapat, mga kapatid. Diba? At may pagkabahabahagi sa kalagitnaan nila at sila'y tumatanggap pa rin ng komunyon. Yun daw. Kung sa isang church na mayroong pagkabahabahagi, tapos hindi naayos ng pastor, tapos lahat sila nagkukomunyon, nagkakasala sila sa katawan ng ating Panginoon. Kasi unang-una yun yung
problema mga kapatid ni Pablo nung sinabi niya. Sabi niya, nauunawaan ko na lumalakad kayo na gaya ng iba pang mga hintil at may alitan sa kalagitnaan ninyo, katulad sa mga lalo na sa bahay ni Cephas. Namumuhay kayo na gaya ng iba sa mga hintil. Mali ang pagkakaunawa ninyo. Kaya sabi niya, mga kapatid, doon ay kailangan mga kapatid, ay meron tayong tinatawag mga kapatid na susi. Ano yung susi mga kapatid? Pananampalataya. Para makapag-partake ka ng communion mga kapatid. Kasi lahat naman mga kapatid ay gagawin natin mga kapatid by faith. Diba? Hindi ito sa sarili nating gawa na karapat dapat tayo at lahat mga kapatid. Sabi niya, sabi niya dito, if any eat, sinuulit niya ulit, which means the same thing as death and spiritual. Lalampasan ko na to dahil sinabi na yan mga kapatid. Ngayon, ang komunyon ay naging paksa ng malaking pagtatalo paglipas ng mga panahon sa pagitan ng mga protestante at katoliko. Sinasabi ng mga katoliko, tinatanggap nila ang komunyon na ito at tinanggap nila ito sa pag-asang may nagawa silang mabuti na ang kanilang kasalanan ay patawarin sa pamamagitan ng paggawa nito. Inisip nila, di ba? Katolik ako before eh. Di ba? Pag sabihin mo, simba muna ako, babawas akong kasalanan. Take ang communion. Yun kasi yung naibaon. Kapag nag-take ng communion, patatawarin ka. Pero sa Christian faith, mga kapatid, ang sabi doon, ang mga protestante naman ay tumatanggap nito bilang pag-alala na pinatawad na sila ni Kristo. So malinaw na sa atin mga kapatid. At tinatanggap nila ito na may kagalakan dahil sila'y pinatawad na. Amen. Hallelujah. Nagpapatuloy si Pablo sa pagsabi na kung lalapit sa mesa ng Panginoon, kung merong anumang mali, ayusin ito bago makarating doon. Yun lang naman ang hinihingi mga kapatid. Sapagkat ang kumakain at umiinom ng hindi karapat-dapat, kinote niya dito yung scripture, at gayon dapat tayo manalangin ng lubusan kapag tayo tumatanggap ng komunyon. Ngunit maraming beses ako nagtataka sa salitang iyon, ginagamit ba natin ito ng tama? Komunyon ngayon? Commune ay nangangahulugang makipag-usap, makipag-ugnayan. Kanino? Sa Panginoon. At nagtataka ko kung talagang kapag tayo nagtitipon ng ganito sa banal na lugar, kung hindi ba yun ang komunyon? Tayo'y nakikipag-ugnayan sa Diyos, nakikipag-usap sa Kanya. Kasi unang-una, ang komunyon talaga mga kapatid, pag-uusap sa Panginoon. Symbolical lang mga kapatid yung wine tsaka yung bread, kasi pag-alala nga mga kapatid sa hayag ng ating Panginoon, pagkahayag ng kanyang kamatayan. Sabi niya, naniniwala ako ng komunyon ay isa sa pinakataimtim, banal at matimyas na pagsamba na meron sa gawain ng simbahan. Sa English, I believe that communion is one of the solemn, sacred, sweetest worship there is in a church service. So, communion, worship din pala. Bakit worship, Pastor? Kasi nga, thanksgiving pasasalamat sa nagawa ng ating Panginoon. Sabi niya, may dalawang bagay na iniwan sa atin. 3 bagay. Yun nga, yung utos mga kapatid, ordinansa, yung 3 bagay na yun. At sabihin ng iba, meron kaming yung pako na ginamit kay Lord. Ang iniwan sa atin mga kapatid, 3 mahalagang bagay. Sabi doon, meron kaming kapiraso ng krus. Merong 3 bagay na iniwan. Ano yun? Hapunan ng Panginoon, bautismo at paghuhugas ng paa. Yan 3 utos na iniwan ng iglesia. Kaya napakahalaga mga kapatid. Sabi niya ngayon, kapag ating tinatanggap ang komunyon, ito'y hindi lamang isang bagay na sasabihin, pupunta ako dito at kakain ng kaunting tinapay at paniniwalaan kong isa akong Kristiyano. Hindi daw dapat ganun. Ngunit kung inyong napansin, sabi ng Biblia, kung sino daw yung kumakain ng hindi karapat-dapat, nagkakasala sa katawan, kailangan ninyong ipamuhay ang isang buhay sa harap ng mga tao, sa harap ng Diyos, na nagpapakita kayo ng pagtatapat. Sincerity, mga kapatid. Ito rin mga kapatid yung magka-qualify sa'yo mga kapatid sa communion. Ngayon, kung mayroong mga pagkukulang, pagkakamali mga kapatid, kailangan lang natin hingi ng tawad sa ating Panginoon. Sabi niya pa, huling quote na ito mga kapatid, pagkatapos, pag kayo dumulog sa dulang ng Panginoon, nararapat na dumulog kayo na may pagpipitagan, pag-ibig at paggalang. So hindi mawala yun. Reverence, sabi niya, reverence, love, respect. Mga kapatid, hindi mawala yun.
Tingnan kung nasaan na kaya marahil tayo kung hindi lamang dahil sa Kanya. Diba? Nasaan na tayo kung hindi dahil sa Panginoon. Kaya babalik natin yung reverence, love, saka respect. Dahil kung di dahil sa Kanya, hindi tayo makapag-partake. Kung di dahil sa Kanya, wala tayo dito. Kung di dahil sa Kanya, hindi tayo pinagaling. Kung di dahil sa Kanya, wala tayong kinakain sa ating hapag, mga kapatid. Diba? Pag-alala, mga kapatid. Sabi doon, tingnan, sabi niya, kita nyo, tingnan nyo kung nasaan nga tayo marahil. Kung kaya, si Pablo, sa palagay ko, sa pagsasabi nito, dahil dito'y magsalo-salo sa pagkain at maghintayan kayo. Iyan ay sa ibang salita, maghintay lang ang ng ilang minuto. Manalangin, siyasatin ang inyong sarili. At kung alam ninyo na may isang kapatid riyan na nakagagawa ng isang bagay na mali o anuman, manalangin ka para sa kanya. You pray for him. You pray for her, mga kapatid. Kita ninyo, maghintayan sa isa't isa. Maghintayan ng isang sandali, manalangin. Kung may hidwaan sa pagitan niyo o anuman, huwag itong gawin. Huwag itong gawin. Humayo at ayusin niyon muna, kita nyo. Kaya nga, pag tayo nagpa-partake, nagre-reconcile muna tayo eh. Kasi hindi ka pwedeng mag-partake na meron kang ipit-ipit dun sa puso mo. Eh kahit nga, paano pastor? Meron akong nakaalitan pero wala dito eh. Diba? Dapat nga, unang ginawa mo, nakipag-reconcile ka muna eh. Diba? Kasi ituturo sa'yo ng Holy Ghost eh. Teka, magko-communion ka. Ba't hindi mo na-reconcile doon? Hindi ko naman ka-church yun. Ngayon, kung wala dito mga kapatid, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Then afterwards ito, kung kaya mong abutin mga kapatid, humingi ka ng tawad dun sa tao. Para hindi ka mga kapatid maisama dun sa mahatulan. Kasi tayo magkakasala sa katawan at sa dugo ng ating Panginoon. Pero kung lahat ng bagay na ito mga kapatid, kinukumit natin sa Panginoon, may magagawa ng ating Panginoon. Kasi alam niya ang ating mga puso mga kapatid. Sabi niya, humayo at ituwid iyon muna dahil nais nating magtungo rin dito na sadyang dalisay sa abot ng ating makakaya at ang ating mga niloloob tungkol sa isa't isa at sa Diyos. Diba? Hindi lang sa Panginoon. Diba? Minsan, lapitan mo, ay, sisingi ako, wala kang kasalanan. Hayaan mo siya magpahayag muna. Ginigrip mo yung Holy Ghost eh. Hayaan mo siya, may lumalapit sa inyo, mga kapatid, kukuminyo na tayo, lumalapit sa inyo, Brad, sis, hindi, wala kang kasalanan. Hayaan mo siyang patapusin. Huwag mo i-grip yung Holy Ghost. Kasi, sinisira niya mga kapatid yung programa. Hayaan mo lang siya magsalita. Ngayon, kung wala talaga siya nagawa sa'yo, sis, wala ka naman nagawa sa akin. Pero patapusin mo siya magsalita, mga kapatid. Kasi sinusunod niya lang yung scripture. Kailangan natin sundin kung anong sinabi ng scripture, mga kapatid. Hayaan niyo lang, mga kapatid, kung may lumalapit sa'yo, yung wala namang ginawa sa akin yan eh. Pero lumapit sa'yo eh. Diba? Humingi ng tawad, hayaan mo siyang magpahayag. Ikaw rin, magpahayag ka din. O baka mamaya may nagawa ka din di tama. Sabihin mo rin, mga kapatid. Sabi doon, na ating mga ayusin mga kapatid, sabi doon, ulitin ko, sabi niya, ituwid iyon dahil ang nais natin ay magtungo rito ng sadyang dalisay sa abot ng ating makakaya at ang ating mga niloloob tungkol sa isa't isa at sa Diyos. So hindi lang sa Lord, dapat pati doon sa mga kapatiran. At sa bawat isa, at saka tayo dumulog ng magkasama sa dulang ng Panginoon. Hindi sinabing after mo nun, sige na, mauna ka na sa komunyon. Hindi, magkasamang pumunta sa dulang, mga kapatid, sa dulang ng ating Panginoon. At ginagawa natin ito dahil nagbibigay pasalamat sa Kanya. Sabi ko kanina, Thanksgiving, mga kapatid. At sa isa't isa, kinakain ang tinapay sa pagitan ng bawat isa. Iniinom ang alak sa pagitan ng bawat isa bilang kanyang dugo at kanyang laman. Diba? Malibang kanin ninyong laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo ay wala kayong buhay sa inyo. Nakita ninyo, iyon ang sabi ng Biblia. Malibang gawin ninyo ito ay walang buhay. Sabihin, pag di mo ginawa, wala talagang life. Kaya hindi ka makapag-overcome, kaya hindi ka makasunod fully sa ating Panginoon kasi ayaw mo mag-partake, mga kapatid, ng komunyon. Babalik tayo, Pastor, kasi mga kapatid, kailangan lang natin pagpakumbaba yung ating puso sa ating Panginoon. Kaya nga ipinaliliwanag ko ng malinaw sa inyo mga kapatid na ito'y hindi paghatol. Kailangan lang natin itama mga kapatid yung ating puso at isip. Minsan yung iba talagang todo pedicure pa iba mga kapatid eh. Diba? Ang mahalaga mga kapatid, kahit gaano kadumi yung paa mo, mahalaga malinis yung puso mo. Doon ka mga kapatid magiging qualify sa pag-take ng communion. Diba? Minsan, abala, di pa ako nakapag-pedicure.
Ang mahalaga, malinis yung puso mo. Amen. Hallelujah. Kasi yung paa, maraming pagkakataon malinisan yan eh. Pero yung puso, napakahirap linisan yan mga kapatid pagka hindi nagpapakumbaba sa ating Panginoon. Diba? So, hindi ba kayo nagagalak mga kapatid na ito yung kabuuan mga kapatid na nilalaman ng komunyon? Hindi ito para hatulan ng sino man sa inyo, kundi bigyan ng biyaya. Mga kapatid, at malinaw niyong maunawaan mga kapatid kung paano po mag-take nito. Sabi niya, dahil sabi niya dito, huli na ito mga kapatid, amen. Walang buhay. Kita ninyo, ikaw nga kung gayon, humigit kumulang ay nagpapakitang nahihiya kang ipakilala ng iyong sarili bilang isang Kristiyano. Pagka ayaw mo, ibig sabihin, nahihiya kang i-identify ang sarili mo bilang Kristiyano. Dapat mga kapatid, ay hindi tayo mahihiya na tayo Kristiyano. Diba? Dapat ng ibang tao ay mahihiya eh. Hindi tayo mga kapatid. Kaya ka nahihiya, baka mamaya kasi yung pag-confess or pag-profess mo sa Christian, baliktad. So, kailangan baguhin mo mga kapatid, i-repent mo yan sa ating Panginoon. Kung magkaganyan, ay dito na talaga magkakaalaman. Showdown kasi. Tapos, kung di mo ito ginagawa, ay wala kang buhay. Kung ginagawa mo naman ito nang hindi karapat-dapat, ikaw ay nagkakasala ka sa katawan ng ating Panginoon. So, dalawa lang naman. Pag hindi ka nag-partake, walang buhay sa iyo. Pagka nag-partake ka naman na hindi karapat-dapat, mga kapatid, nagkakasala ka sa katawan ng ating Panginoon. So, tunguhin mo yung gitna. Ano yun mga kapatid? Sumampalataya ka sa ating Panginoon. Hihingi mo ng tawad sa Kanya. Gawin mo yung 5 bagay na sinasabi kanina mga kapatid. Maging sincero, mga kapatid, maayos, ipanalangin ng bawat isa mga kapatid. At yung ilang mga pahayag pa patungkol sa communion mga kapatid ay mamaya during the communion talaga mga kapatid. Paumanin sa pagdatagal mga kapatid, pero kailangan ko ipaliwanag to ng talagang detalyado sa inyo mga kapatid upang magbigay rin ng pagtibay mga kapatid sa pananampalataya ninyo sa pag-take po ng communion. So tayo tatayo mga kapatid, awit lang tayo ng isang maikling awit sa ating Panginoon at mananalangin na tayo. I know I am the bride. Kaya nyo bang sabihin na may pananampalataya na I know I am the bride? Amen. At lalo na sa panahon na tayo ay magkukumunyon mga kapatid, ay marapat na maipahayag natin ito mga kapatid. Isang koro mga kapatid bago tayo manalangin. I know I am the bride that you're returning for. Dressed in garments white and wrinkle free. I have the earthly love that I'm holding to. You're the one who means everything to me. I know I am the bride. I know I am the bride that you're returning for. Yes, Lord. Dressed in garments white and wrinkle free. I have the earthly love that I am holding to. You're the one who means everything to me. I will sing, I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne.
Jesus. Lord, muli, maraming salamat, Panginoon, sa tanghaling ito, Lord. Pinagkaloob mo sa amin na aming marinig, Lord, ang mga katotohanan, Panginoon, sa iyong mga salita na tunay, O Diyos, na ang bahaging ito, Panginoon, na binigay mo sa amin, dalawang ordinansa, bukod, Lord, sa bautismo, ay pagpapakita, Panginoon, ng dobling biyaya din sa aming Panginoon, na aming may posisyon muli, Lord, ang aming mga puso sa pananampalataya sa iyong salita, na walang ibang nais, Lord, kundi, Panginoon, lagi kaming maituwid, Panginoon, lagi kaming mailinya, Lord, sa iyong mga salita. Pagkat sinabi, Lord, sa iyong mga salita, Lord, na bago man, Panginoon, na makibahagi, Panginoon, sa dalawang ordinansang ito, O Diyos, ay aming siya sa atin, Lord, ang aming sarili. Namin, Lord, ipagpakumbaba, makita namin aming sarili bilang isang lingkod, Panginoon. Hindi lamang sa iyo, O Diyos, kundi pati sa aming mga kapatid, sa iyong katawan, Panginoon. At gayon din ay ibunsod, Lord, ang pag-ibig, Panginoon, sa bawat isa. Maghintayan, Panginoon, maging mapagmatyaga, Lord, at pag-ibig, Panginoon, sa iyo pong mga anak. Lord, dalangin ko na nagawa, Panginoon, ng iyong maliit na lingkod na magpaunawa, Panginoon, ng mga bahaging ito, O Diyos, sa iyong mga anak. Na marahil, O Diyos, ay nasa panahon sila, Lord, ng pagsisiyasat ng kanilang puso, at marahil ay mabigat, Panginoon, para sa kanila. But Lord, pinalaya sila, Panginoon, ng mensaheng ito, Ama. Dahil narito, Panginoon, ng iyong katotohanan sa pamamagitan, Lord, ng iyong mensahe, O Diyos, na marapat lamang, Panginoon, na ang bawat isa'y makibahagi, Panginoon, sa komunyon, at iayos lamang, Panginoon, ang aming puso, ang aming isip. Higit, Lord, sa mga maruming pa, Panginoon, ay magkaroon kami ng malinis na puso. Dinalisay, Panginoon, sa pamamagitan ng pagsiyasat at pagpapakumbaba at paghingi, Lord, ng tawad, Lord, sa lahat ng aming mga pagkukulang. Dalangin ko, Lord, na ikaw, Panginoon, ay minsan pa, O Diyos, na mag-minister sa amin matapos, Lord, ang service na ito. Pakita mo sa amin, Panginoon, muli ang iyong pag-ibig, ang iyong biyaya, at ang presensya mo, Panginoon, ay dumapo, Lord, sa puso ng bawat isa, Lord. Linisan mo, Lord, ang bawat isa, mga kapatid ko, Lord, sa dakong ito. Patawarin mo kami, Lord, sa anuman ang aming mga pagkakamali, anuman ang aming mga pagkakasala. Kung meron man, O Diyos, na anumang mali sa amin, Lord, ikaw, Panginoon, ang mag-alis nito, Panginoon, at palitan mo, O Diyos, ng iyong sariling buhay, sa iyong sariling dugo, Panginoon. Nang sa ganun ay tama ang aming buhay na ipamuhay, Panginoon. Nabigyan mo kami ng kalakasan. Magbunsod, Lord, Panginoon, ang komunyon na darating upang kami, Panginoon, ay makapagpanagumpay sa bawat, Lord, pakikibaka namin, Panginoon, sa sanlibutan ito. Lord, tulungan mo ang bawat isa. Pakawalan mo, Panginoon, ang mga natatali, Panginoon, sa anumang gawa ng kaaway o bagay, Panginoon, na humahadlang upang ang pananampalataya umusbong, Panginoon, sa puso ng iyong mga anak. Lord, ibigay mo sa kanilang susi ang pananampalataya, Panginoon, at magawa nilang buksan, Panginoon, ang dako, Panginoon, ang pinto, Panginoon, palapit sa iyo, Ama, upang, Lord, kami, O Diyos, ay higit, Panginoon, na makalakad ng mas higit, Panginoon, sa aming lakad sa nakaraang taon. Lord, wag mo kaming pabayaan, wag mo kaming iwan. Tulungan mo kami, bigyan mo kami ng sapat na pananampalataya. Tulungan mo ang aming mga puso. Hindi lamang kami, O Diyos, na narito, maging ang mga kapatid namin, Lord, na wala dito, O Diyos, ay inaalala po namin na ipuin mo ang kanilang puso, Panginoon, at makita namin sila, Panginoon, sa darating po na komunyon. Kung hindi man ngayon, O Diyos, ay pagkaloob mo, Panginoon, sa susunod na komunyon, O Ama, Panginoon, dahil walang ibang kagalakan sa amin, Panginoon, na merong isang, Lord, mapagpakumbagang kaluluwa, Panginoon, na may puso na nagnanais, Panginoon, na maitama ang kanyang buhay, Panginoon, sa iyo. Bagamat, Lord, nagkakamali, bagamat, O Diyos, ay merong pagkakataong nadadapa, Panginoon, tulungan mo siya, O Diyos. At ikaw, Panginoon, ang magbigay ng tapang sa kanya, Panginoon, upang tumayo muli, Panginoon, magpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Pagsumikap, Lord, na ang buhay ay maging karapat-dapat. Walang taong karapat-dapat sa iyo, Panginoon, maliban ikaw, O Diyos, ang siyang manahan po sa amin. Kaya dalangin namin, ibunsod mo sa amin, Panginoon, ng iyong sariling dugo, para ito, Panginoon, ang maging tanda, Panginoon, na aming tinanggap, O Diyos, ang buhay na walang hanggan na nanggaling sa iyo. Na mga sa huling araw, Panginoon, nangako ka na ibabangon mo kami, Panginoon. Muli, Lord,
Dalangin ko na bigyan mo ng kagalakan, Panginoon, ng iyong mga anak, Panginoon, habang kami, O Diyos, ay naghahanda, Panginoon, sa darating mo na komunyon mamaya. Uli, Lord, maraming salamat sa iyong mga salita. Ikaw, Panginoon, ang maluwalhati, ikaw ang pasalamatan, ikaw ang madakila, Panginoon, sa lahat. Uli, Lord, maraming pong salamat. Sa iyo namin binabalik po ang lahat po ng papurit na sa salamat sa iyong dakilat matamis sa pangalan aming Panginoong Jesus. Amen. Never fail. By His word, I'll overcome. Oh, by His word.